Okay. So, dagdagan natin yung hydrostatics natin on inclined plane surfaces. So, solve natin tong past board problem lumabas ng November 2015. So, under hydrostatics on plane surfaces. In this case, inclined to. Dito upright. Okay. So, dagdag natin. Habulin natin yung HPGE. So yes, our rectangular gate, 1.2 by 3 meters is inclined 60 degrees with the horizontal. Okay, so gawa muna tayo sa water surface. Ayan, so blue ko na lang. Ayan yung water surface. Okay lang ba yan? 1.2 and 3 meters daw. So gawan ko siya ng nakaganito. Pero syempre inclined, di ba? Oo, negligible na yung thickness niyan. Or ganito ba? Ayan. Naka-incline siya, no? 60 degrees with respect sa horizontal. Siyempre, yung isang part lang yung may, ano, yung may tubig. So, yung baba, siyempre, block na yan ng gate. Mm. So, again, rectangular gate, 1.2 meters by 3 meters. Okay? So, gawa natin ng, ano yan, 1.2 by 3, ano yung, ano, okay. So, the top of the gate is submerged at 2 meters. Longer side parallel to the water surface. Ay, mas mahaba nga yung 3. Mga ganito siguro. Di i-rotate ko to para mapakita lang. So medyo ano nga ito hindi nga siya nagre-reflect, no? Ganyan, lakihan pa. Exage naman. Goods na siguro yan, ganyan siya isulat. Again, ito yung pag pinroject, nireflect mo to, yung nakikita mo talaga. Okay, so pwede na natin isulat. 1.2 meters. 1.2 meters. Tama ba? 3 meters pala yung yung length niya. So, ito yung height. 1.2 meters, tas 3 meters naman yung, ayan. Yeah. Ayan. So, ito yung nandito. Tama. Okay. So, ayan. 1.2 by 3 meters is inclined 60 degrees with the horizontal. So, ayun nga, kapag nireflect mo to, ito tinuloy mo. Pero, okay, ituloy ko siya pero block na to dito. Di na yan na, wala nang tubig dyan, bale. So, kung lilinyahan ko to dito, pag ganyan, mga ganito siguro. Ayan. Extend ko lang para mapakita ko yung angle. So, ito, 60 degrees. Wait lang, hindi masakit sa kamay yan. 60 degrees. Ayan. With the horizontal. Tama naman. So, the top of the gate is submerged at the depth of 2 meters. Okay. So, submerged pala to. May distance pala tong height. Itong top of the gate, no? So, ayun. Ito, 2 meters to. 2 meters. Okay, so the longer side parallel to parallel to the water surface. Ito yun, parallel siya. So find the hydrostatic force. Again, hindi yung nag-act sa center of gravity, kundi sa center of pressure. Center of gravity nasa gitna ng shape na yan. And center of pressure, baba ka pa ng distance, eccentricity. Ayan, so yun yung eccentricity natin. Actually, okay naman na yun dito, no? Sige, ano ko na lang din. Reflect ko na lang din. Dito yan siya. Tapos ito naman yung isa. Lang, utilize na natin. Meron naman eh. 'Di ba? Gitna, gitna lang yan. Gitna, gitna. Pero di na talaga ano yan. Di na talaga importante yan. Di na nagmamatter yan. Dito lang naman eh. So, alam mo na ang force is nag-a-act sa center of pressure. Ayun, hydrostatic force. Ayun.
Dito ko na lang yun i-reflect pala. Para lang kumpleto tayo, no? Kahit ilang beses na nagsasagot ng ganito, no? Ayan. So, ito yung center of gravity. Ito naman yung center of pressure. Ayan, E-distance, eccentricity. So, ito na yung hydrostatic force. So, anong kailangan mo dun? Ayan, find the hydrostatic force. Total. O, yung inclined na agad. Huwag ka na mag-horizontal tas vertical. Inclined kasi perpendicular na rin naman yan sa shape eh. 'Di ba? Sa object. Pwede mo na i-diretso yan. Pero do pwede rin yung mag-horizontal tas vertical ka. Pero mas mabilis na to. Ito yung pinakamabilis na approach dyan. Gamma tapos h bar times area. O, ang h bar ay ito. Ito yung h bar niyan. Galing dito sa water surface, papunta dyan sa center of gravity. Yan yung h bar. H bar. O, given na may 2 meters ka nito, anong may height to, di ba? O, ito, 1.2. So, kung 1.2 yon, edi 1.2 yung buo, kalahati, kasi center of gravity, o 0.6 to. 0.6 meters. Parang ang kapal. Kinapalan ko nga pala. 0.6 meters. So, ayan. O, edi try ko na lang to para makuha mo to. 2 plus something. Di ba? O, 2 plus, ito ang i-add mo. Ay, ang distance na yan, yung vertical na yan. So, kung 0.6 to, o 60 degrees din to, parehas lang dyan, o try ko na lang yan. Di ba? So, this is 60 degrees din. O, sign opposite. Ano ba pangalanan natin dito? Pangalanan natin tong Zay. Trip talaga yung Zay, no? Trip ko talaga yung Zay, eh. Yan, Zay. Pangalanan ko yung Zay. Kahit nga din, eh, no? H bar. Ganito na lang, idiretso na lang natin. Ang H bar ay, oo nga, no? Kahit wag na. Dati nilalagyan ko pa kasi yan, eh. Pero basta alam mo na yung H bar ay 2 plus yung vertical, 2 plus itong side na to. So that is 0.6. Since opposite yan, 0.6 sin 60. Yun na yun. 2 plus 0.6 sin 60. Yan yung H bar. Gamma H bar area. Kakailangan ko ba yung H bar? Kakailanganin ko yun. So, isa-store ko siya sa H bar. A na lang. Area. Madali lang naman yan eh. Gamma, 9.81. H bar. Lagay ko nga lang dito. 2 plus 0.6 sin 60. Make sure naka-degrees ka. Lalo na't nag-calculus ka, baka naka-radians calculus mo yun. 2 plus 0.6 sin 60. H bar, times area, lagay ko sa A. Oo, ang area ay 3 times 1.2. Ngayon, 88.98. Ngayon, 88.98 kilonewtons. Sunod. Location ng total hydrostatic force from the bottom of the gate. May sinabi ba? Ito daw yung gate o from the bottom. Okay. So, ayun, kailangan mo ng A dyan. Dito yan, yung point na yan. Pwede ko ba palitan to? Para meron din akong manipis. Ayan. So, galing daw dito. Ano yung distance na yan? Ano yung distance na yan? O, edi, kung 0.6 minus A lang yan, di ba? 0.6 din to eh. 0.6 to, 0.6 din to kasi ito yung centroid niya. 0.6 minus A, di ba? Pero kailangan mo pala yung A muna. So, for E, ano lang naman yun? IG over area Y bar. Di ba? Ay, medyo malaki-laking space yan ah. Dito na lang natin ilagay. Ang eccentricity is IG over area Y bar.
Um, sige. Dito ko nilalagay. O, IG, moment of inertia ng eto. Ano lang naman yan? Rectangle, di ba? Base height cube over 12 lang yan. Base height cube over 12. Tapos area, base times height. Tapos ang y bar ay, ito naman yung y bar. Kung h bar yung vertical, ay yung, yeah, vertical, ang y bar mo ay, eto, hanggang dito. O, yan yung distance na yun. O, isa pa yun, parang ganito lang din, pagkuha mo lang din ito, yung dito, di ba? O, baliktad nga lang siya. So, that will be what? Sin 60 is equal to opposite. O, dapat tandaan na itong formula to kasi lagi ito. Sin theta is equal to opposite h bar over hypotenuse y bar. Ito yung y bar. So, ang y bar is h bar over sin 60. Ayun lang, h bar over sin 60. Lagi yun. Triangle lang naman yan eh. H bar over sin 60. Sabi na, kailangan ko nga yung h bar eh. Sin 60. Iksi lang din naman. Okay lang. 'Di ba? Okay na ba yan? Oh, yeah. Nice po talaga eh, no? So, magka-cancel tong ano, magka-cancel tong B neto, B rin neto, H neto, magiging H squared na lang to. Okay na yan. Kahit huwag mo na i-simplify gaano. Basta, alam mo na yung mga natanggal, H squared na lang yung taas. Store ko nga to sa ano, sa B na lang kasi di ko naman ginagamit yung B eh. Itong H bar, store ko to. 2 plus 0.6 sin 60. Lagay ko na lang yan sa B. Hindi ko naman ginagamit yung B eh. Di ba? So H, yung height cube, 1.2. Base height cube. Hopefully okay na sa moment of inertia. No? Height cube over 12 times B tanggal na. So, actually, times height cube times height. Sige, lagay ko na nga lang dito. 1.2. Pero dapat height squared na lang yung sa taas. Gusto mong ma-simplify. So, B over sin 60. Okay ba yan? Hindi nga. Kailangan pala isarado talaga. Pag nasa denominator, kailangan mong isarado. 0.04. Yun yung eccentricity. Tuloy-tuloy na yan. Tapos ano yun? 0.6 minus eccentricity. Diba? 0.6 minus eccentricity. Ayan. 0.55. 0.559. 0.559. So, ano lang yun? Eccentricity. I know. 0.6 minus eccentricity. Ayan. Tapos, if the gate is hinged daw at the top. So, hinge pala siya dito. Ito, hinge. May hinge dito. Nilipat, no? Okay, hinge pala siya dito. Hinged at the top. Ayan, H for hinge. Find the force at the bottom. Normal to the gate. Required to open it. Okay, so kung may moment, may ano ka dito, may F ka dito, magmo-moment yan with respect dun sa hinge. So, pag ganyan yung ikot niya, di ba? Pag ganito yung ikot niya, so kukontrahin niya ng pag ganitong ikot. So, ibig sabihin, dito yung, ano natin, yung force, pangalan na natin yung force P. Ito naman, moment na lang din, di ba? That will be, paano yun? Moment ka with respect sa hinge. So, F times, ano to? Yung height, buong height, buong height minus mo sa neto. 'Di ba? So, lagay ko nga yun sa y. Yung nakuha natin. Lagay natin sa y yan kasi kakailangan pala ulit yan. Y. Ito yung maganda kapag ano, kapag situational, no? Ito yung y niya. Pangalanan ko na lang yun. Yun yung y kanina. 'Di ba? 0.6 minus e. So, ibig sabihin, ang formula naman yan ay F times moment arm mo ito, so that is H minus Y. Okay, so F times, lah, nangyari. Ay, nawala. F times
height minus y. Then equate mo na lang sa, ito, p times, edi yung buong yan, buong height, papunta sa hinge, yun yung moment arm niya. O p times buong height, yung h, di ba? Ayan na. Ay, di ko ba na-store yung f? Ulit. Ayan, store ko pala to. Okay, so tama na ba yan? F times, ay nawala ako. F times H, yun yung 1.2, di ba? Ayan, height. Minus Y divide by H, 1.2. So, ayan. Ayan, yun yung P. 47.55. Mas nearly gives. Sakto pala talaga. So, ayan. Then, actually, pwede natin gamitin pan-check yan. Ginawa ko to ng program eh. Na applicable sa flex lang. For triangular, create vertex at the top, vertex at the bottom, rectangular and circular. Sabi input lang natin, unit weight. Nilagay ko ng ganyan para in case na other liquid. So, ito yung magamit. So, ayun na nga. For width, yun ba yung 3? O 3 by 1.2. 3 by 1.2. Then, angle with respect to vertical. Ito, for inclined, pag upright, 90 degrees ko isa sa to. Pero kung inclined, kung ano yung sinabi na with respect to. Horizontal pala. Bakit vertical nilagay ko? Horizontal. Okay. Parehas lang din naman. Kasi pag with respect to vertical, 0 degrees pala dapat yung kanina. Okay, so angle with the horizontal. Okay na yun. Tapos distance from water surface ng top of the gate. So ito yung height na yun. Yung 2 meters. Sakto 2 meters. So ito na. For rectangular, ito yung eccentricity. 0.041. Di ba yan yun? Ngayon. 0.041. Dami pwedeng makuha na doon. Ito yung force. Ito 8.93. Hydrostatic force. Ito naman yung location. And then, ito pa, nilagay ko nga. Depende kung sa baba or sa taas yung hinge. Pag sa baba yung hinged, saan ba? Hinge at the top pala. Pag hinge at the top, so ito yun, 47 point. Ito ba? Wait lang. Normal force, ayan nga, 47.55. 54 ba yung nakuha ko kanina? Top is hinged. 55. 54. So, ayun. O, ganyan lang. Diba? Chill lang tayo ganyan. Yan lang muna. Maghahabol lang ng videos. Sige, that's it for this problem. Sundan natin tong circular. Circle naman. Thank you.